Samantala po, COMELEC nananatiling handa para sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Ito'y sa harap ng inihain sa Kongreso na panukalang pansamantalang ipagpaliban ng BSKE hanggang sa 2028. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita. Handang-handa na ang Commission on Elections para sa pag-arangkada ng barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na November 2. Ito ay sa kabila ng mga inihaing panukala sa Kongreso ng pansamantalang pagpapaliban ng BSKE hanggang taong 2028. Yung halalan kasi maliban sa ito ay isa sa pinaka-importanting elemento ng demokrasya. Dito po makikita nyo yung regularidad ng isang halalan. Napaka-importante kung bakit siya periodic and regular dahil yan yung paraan natin upang matimbang natin yung ating mga namumuno. Lalo pat sila'y mag-aambisyon muli na tumakbo, titingnan natin sila ba'y nag-perform ng tama, maayos, kinakailangan ba natin silang bigyan pa ng isa pang mandato o dapat tapusin na yung mandatong yan. Mula sa 4 na taong termino, inihain din kamakailan sa Senado ang pagpapalawig nito ng hanggang 5 taon. Sabi sa panukala, mas makapagbibigay din kasi ito ng sapat na panahon para sa mga lider ng barangay na makapagpatupad ng mga programa sa komunidad. Bagay na sabi ng COMELEC ay wala sa kanilang kapangyarihan at susundan lamang anila ang mapagdedesisyonan ng Kongreso. Yan po hindi namin kayang pakialaman. Pero po ang gusto po namin sabihin, ang COMELEC po ay handang-handang magsagawa ng halalan sa November 2. Hindi po kami tumitigil sa ating paghahanda kahit pa may mga alingas-ngas na maaari ito ay hindi matuloy. Kumpiyansa rin ang COMELEC sa mga kabataan. Noong midterm elections taong 2025, mula sa 80% ng nai-transmit na boto, 45% o higit kalahati ng mga botante ay mula sa mga kabataan. Partikular, yung mga bumoboto sa halalan ng SK edad 18 hanggang 30. Naniniwala rin si COMELEC Chair Garcia na malaki ang naiaambag sa voters' participation ng paggamit ng social media para makakalap ng impormasyon. So ngayong barangay and SK elections, nakikita po natin na naandun din ang interest ng mga kabataan. Nakita na po nila social media po talaga ang tunay na kadahilanan. Kung kaya nga lang, naandun din naman yung threat ng misinformation, disinformation. Kasi po pag mataas ang bilang ng pagboto na porsyento, isa lang ang ibig sabihin, may pag-asa ang mga barangay. May gusto nilang sila rin ang magdidikta kung sino ang leader ng mga barangay natin. Samantala, imbitado rin sa pagdinig ng Senado ang COMELEC hinggil sa panukalang ipagpaliban muna ang BSKE at palawigin ang termino ng barangay at SK officials. Pero paninindigan ng komisyon, hanggat walang opisyal na anunsyong ipagpaliban nito ay hindi dapat maniwala ang taong bayan sa mga kumakalat na maling impormasyon. Nananatili rin anila silang handa at kasalukuyan ding nagpapatupad ng mga voters' education and information drives sa mga lokalidad. Sheila Natividad, para sa Bayan.